Si Rosenda Espinosa, isang mayaman na gustong maging pintor. Pinagpilitan siyang ikasal ng kanyang mga magulang sa lalaking hindi niya kilala. Kaya naman, hinatak niya sa isang kalsada ang isang matandang pulube na medyo malapit nang mamatay para pakasalan. Nang sa ganoon, hindi na siya ipakasal pa ng mga magulang sa lalaking pinagkasundo nito sa kanya. Ngunit paano kung ang lalaking pinili mong hatakin para takasan ang isang kasunduan ay siya rin palang lalaking pilit nilang ipinapakasal sa'yo? Iyakan at hagulgol ang naririnig ni Rosenda sa buong paligid. Nakasuot siya ng itim na fitted dress na napapaibabawan ng itim din na coat. Nakaitim din siya ng Panama hat at naka-sunglasses. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha at nakatuon lamang ang tingin niya sa malaking litrato ng kanyang ate Rosanda. Libing ng kanyang ate ng araw na yon, namatay ang ate niya dahil sa sakit nito sa buto at naging cancer. Ilang beses nang nag-chemotherapy ang ate niya, subalit hindi ito nakaligtas. Sa sandaling iyon, ayaw magluksa ni Rosenda. Para sa kanya, nasa paraiso na ang kanyang pinakamamahal na ate at binabantayan sila nito sa lupa. Bumuntong hininga si Rosenda nang mas lalong lumakas ang iyak ng kanyang mommy Melchor. Inalalayan din ito ng kanyang daddy Andres na humihikbi rin. Alam niyang nasasaktan ng mga ito sa nangyari kaya nauunawaan niya. Inayos niya ang kanyang sunglasses na suot tsaka mabilis na tumalikod. Agad siyang umalis sa venue ng libing ng kanyang ate Rosanda. Tumungo si Rosenda sa kanyang nakaparadang kotse at doon ibinuhos ang kanina pa niya pinipigilang luha. Nasasaktan siya. Wala na siyang kakampi. Wala na sa kanyang magtatanggol kung pagalitan siya ng kanyang mga magulang. Palagi kasi siyang pinagtatanggol ng ate niya kapag may ginawa siyang labag sa kagustuhan ng mga magulang nila. Kaya ko to. Isa kang palaban, Rosenda. Alalahanin mo ang sinabi ng ate Rosanda mo. Kailangan mong maging matapang. Huwag ka dapat mapakita ng kahinaan sa iba. Matuto kang mag-isa dahil wala ka nang magiging kakampi sa mga susunod na araw. Bulong ni Rosenda sa sarili. Ngunit sa huli ay mina naman siyang umiyak. Binuhos niya ang kanyang bigat na nararamdaman at saka siya bumuntong hininga. Pinakalma niya ang sarili. Sumandal siya sa upuan at pinahid ang mga luha na nasa kanyang pisngi. Pinaharurot niya ang sasakyan at naisipang tumungo sa paborito niyang lugar, sa beach. Doon siya laging tumatambay sa tuwing nalulungkot siya o may pinagdadaanan. Girly! I'm here na! Isang boses ng babae ang tumawag kay Rosenda. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses na yon. Napangiti agad si Rosenda nang matanaw niya ang kaibigang si Grace na kumakaway pa sa kanya. Napailing na lamang si Rosenda bago niya ito kinawayan pabalik. What you gawa here, ha? Libing ng ate Rosanda mo, right? Umupo si Grace sa tabi niya. Hindi pa rin mawawala ang pagiging konyo nito. Napailing si Rosenda at inabutan niya ito ng isang can of beer. Nagpapakalma lang ako ng isip at puso. Masyadong biglaan ang pag-alis ni ate Rosanda kaya masakit sa akin na wala na siya. Pero hayaan mo, malakas ako. Gaya ng pangako ko sa kanya, hindi ako magiging mahina. That's tama, girly. And I know you're so palaban na. Take your stand bilang Espinosa. Bumuntong hininga si Rosenda nang marinig ang sinabi ni Grace. Ngayong ako na lang ang natitirang anak nila mommy at daddy. For sure, gagawin nila lahat para mapalakas pa ang kumpanya namin. Even it takes my freedom. Girlie, I'm sorry for you. Wala akong magawa to help you. Malungkot na saad naman ni Grace. Sumandal siya sa balikat ng kaibigan at pinagmasdan ang alon na humahampas sa dalampasigan. You don't have to say sorry, girl. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako magpapatalo. Lalaban ako hanggat kaya ko. Tumawa naman ang kaibigan niya at tinakbayan siya nito sa balikat. Yes, girlie. Alam ko, I can help you sa ibang bagay. But when it comes to your parents, wala naming magagawa.
Just be with me and hear my thoughts. That would be helpful. So what are you gonna do na? Bago pa nawala si Ate Rosanda, plano na nila mom at dad na ipakasal ako sa lalaki na hindi ko kilala. Dapat ko nang ihanda ang sarili ko. Oras na kausapin nila ako tungkol doon. I have my plan for that. Kwento niya kay Grace sabay ngisi. Kumunot noon naman si Grace tsaka siya pinaharap. Why do I smell something bad, ha? May plano ba you na masama? Umiling si Rosenda. Uminom mula sa beer na hawak. No, it's just a playful plan to make my parents not continue the arranged marriage. Kailangan kong magpakasal sa isang lalaki na madaling mawala sa landas ko. You so baliw na girly. What do you mean by that? It's marrying someone who is old and on the verge of death. Nanlaki ang mga mata ni Grace nang marinig ang sinabi niya. What? You mean kasal sa matandang madaling mamatay? Yes. Crazy, right? But that's the only thing I know that I can get away from. Iyon din ang paraan para masira ang reputasyon ko sa mga magulang at pamilya ko. With that, hindi na nila ako pipilitin. I can have my freedom. Napatawa si Grace sa sinabi niya. Hindi ito makapaniwala sa mga naririnig na salita mula sa kanya. You really sure sa ganyan, girly? Better think about it. I have no time. I'm desperate. Isang buntong hininga na lamang ang sinagot sa kanya ni Grace at tinapik siya nito sa kanyang balikat. Sa kabilang banda naman, nakatayo si Daven malapit sa bintana ng kanyang opisina habang nakangiti at namumula ang pisngi na nakatitig sa larawan ng babaeng papakasalan niya. Really interesting. After all, you're going to be my wife. What would be your reaction if you find out that I'm the man you're getting married to? Kausap niya sa larawan na hawak-hawak. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi niya namalayan na 6:00 na pala ng gabi. Hindi na niya hinintay na magsalita pa ang kanyang sekretarya at inunahan na niya ito. Tuloy ang plano natin para sa social experiment. I'm still going to join the team. It's better to have me in the scene. Inilagay niya sa brown envelope ang hawak na litrato ni Rosenda Espinosa, ang babaeng papakasalan niya sa susunod na buwan. After 10 years, ito pa rin ang babaeng mahal niya. At oras na mag-cruise na ang landas nilang dalawa ni Rosenda, sisiguraduhin niyang papaibigin niya ito sa kanya na noon ay hindi niya nagawa. Nagpaalam naman ang sekretarya sa kanya nang matapos nitong marinig ang mga sinabi niya. Mabilis naman siyang umalis ng opisina at tumungo sa ground floor ng kanyang kumpanya. Nang nasa kotse na niya si Daven, ay mabilis niya agad itong ipinatakbo at patungo sa bahay ni Rosenda. Pinarada niya ang kotse sa hindi kalayuan. Napatingin siya sa kanyang suot na relo. Narinig niya na libing ng araw na yon ng ate ni Rosenda. Gusto ni Daven na nandoon siya sa tabi ng babae para damayan ito. Subalit, hindi niya pa pwedeng gawin iyon. Hindi pa oras para magkita silang dalawa. Daven, what are you doing here? Para kang baliw na stalker. Baka mamaya makita ka pa ni Rosenda at matakot pa siya sa'yo. Suway na bulong niya sa sarili. Napatawa siya ng bahagya at umiling. Sa kalagitnaan ng kanyang paglaban sa mga naisip ay ang pagdating naman ng kotse ni Rosenda. Nakita niya na pumasok ang kotse ng babae sa loob ng gate. Oh, Rosenda, I wanted to see you as soon as possible. I miss you like crazy. Sambit ni Daven. Hindi pa siya umalis nang hindi niya na siguro na nakapasok ng bahay ang babae. Nang makita niyang nakapasok na si Rosenda, ay tsaka naman siya umalis. Maagang nagising si Rosenda para simulan ang plano niyang paghahanap ng lalaking papakasalan na madaling mamatay. She knows it sounds crazy, but she didn't have any choice. That's the only thing she'd have to do. Pagdating niya sa hapagkainan, ay naabutan niya ang kanyang Mommy Melchor at Daddy Andres na kumakain na ng almusal. Nakabihis na ang mga ito para pumasok sa opisina. Good morning, Mom and Dad. Bati niya sa mga ito. Good morning, dear. Bati naman sa kanya ng kanyang Mommy Melchor. Hinila niya ang upuan tsaka nagsimula ng maglagay ng pagkain sa kanyang plato.
Napatingin siya sa kanyang Daddy Andres na humihiwa ng omelette nang magsalita ito. Rosenda darling, we have something to tell you. Huminto muna ang Daddy Andres niya bago ito nagpatuloy. You have to be ready. Kailangan mo nang makilala ang fiancé mo. Fiancé? Tumawa siya ng bahagya. Binaba niya ang kubyertos na hawak. Bigla siyang nawala ng gana. Totoo nga palang narinig kong usapan ninyong dalawa. Arranged marriage, ha? Kanino? Naisip man lang ba ninyo ang mararamdaman ko bago niyo ako ipagkasundong ipakasal? Binaba na rin ng kanyang Daddy Andres ang hawak nitong kubyertos. We need to broaden our connection, darling. This is the only way to do that. Please, do this for our company and reputation. Hindi pinakinggan ni Rosenda ang sinabi ng kanyang Daddy Andres. Bumaling siya sa kanyang Mommy Melchor na kanina pa tahimik. Mom, say something. Hahayaan niyo lamang po ba itong mangyari? Hinawakan nito ang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa tsaka pinisil iyon. This is for your future, dear. We need someone who will lead our company. Hindi ba at ayaw mo naman patakbuhin ang kumpanya natin? Dahil noon pa man ay gusto mo nang maging pintor at maging malaya. That's why we have to do this. Kung gusto mo maging pintor at ayaw mo sa kumpanya natin, this is the only thing you can do to us, darling. Pagak na tumawa si Rosenda. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang naging dahilan kung bakit siya pinapakasalan ng mga ito sa lalaking hindi niya kilala. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Freedom Hindi lang pagiging pintor ang gusto ko, Mom and Dad. Gusto ko ring makasal sa taong mamahalin ko. Hindi yung habang buhay itali ang sarili ko sa lalaking hindi ko naman kilala at mahal. So where's the freedom there? Rosenda! Tawag sa kanya ng Daddy Andres. May halong pagbabanta sa boses nito. You don't have any choice. You have to marry your fiancé. No more backing out. We have already set the deal. Nagpupuyos ang damdamin niyang tiningnan ang mga ito. Nasasaktan siya. Pakiramdam niya ay hindi siya mahal ng mga magulang. Bahala kayo sa kung ano man ang pinag-uusapan ninyo. Basta iisa lang ang sinisiguro ko. Walang kasal na magaganap. Mabilis siyang tumungo sa kanyang silid at agad na nagbihis. Pagbaba niya ay naroon pa rin ang mga magulang sa dining room at nag-uusap ang mga ito. Umiling si Rosenda. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang Mommy Melchor at Daddy Andres. Agad siyang tumungo sa garage nila at sumakay sa kanyang kotse. Pinatakbo niya iyon palabas. Gigil na gigil siyang nagpatakbo ng matulin sa kalsada. Nagpalusot-lusot siya sa mga sasakyan hanggang sa itigil niya yon sa gilid ng daan. Doon ay bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Iniyak niya ang lahat ng sakit sa kanyang dibdib hanggang sa kumalma na siya. Kailangan ko makahanap agad ng lalaking matanda na madali nang mamatay. Tumingin siya sa front mirror ng kanyang kotse at inayos ang sarili. Habang sinasara niya iyon, ay natigilan siya sa kanyang nakita sa gilid ng kalsada. Napangiti siya nang makita ang isang lalaki na matandang pulube. Nanlilimos ito sa mga taong dumaraan. Perfect timing. Matutulungan niya ako at matutulungan ko rin siya. Base sa postura at estado niya, pwede nang masira ang reputasyon ko kina Mommy at Daddy kapag pinakasalan ko ang matandang pulubi nito. Hindi na matutuloy ang kasal ko sa isang estranghero. Bukod doon, magagalit sa akin sina Mommy at Daddy. Ipagtatabuyan nila ako hanggang sa hayaan na nila ako sa gagawin ko sa buhay. Tama. Ngumiting bumaba ng kotse niya si Rosenda at pinakatitigan muli ang matandang pulube. Magulo ang buhok nitong puting-puti. Mukhang hindi ito nakasuklay ng ilang buwan o taon. Nakasuot pa ang lalaki ng madumi at butas-butas na damit. Nakayakap lang ito sa marungis nitong katawan. Pwede na. Magiging mapili pa ba ako? Attractive naman siya. Siguro kapag ayusan siya, lalabas ang tunay niyang anyo. Hindi na nagdalawang isip pa si Rosenda at tinawid na niya ang distansya nilang dalawa ng matandang pulube. Tumingala ito sa kanya nang huminto siya sa harap nito. Kita naman ang gulat sa mga mata ng matandang pulube nang magkita sila. Pero hindi na pinansin iyon ni Rosenda. Agad niyang hinawakan ang lalaki sa kamay nito at pinatayo. Okay Manong, kinakailangan ko lang ang tulong mo. Kapag tutulungan mo ko,
Bibigyan kita ng maraming pagkain. Dadalhin din kita sa mansyon at doon kita patitirahin. Basta lang ipangako mo sa akin na pakasalan mo ko. Ayaw kong matali sa lalaking hindi ko kilala. Kaya please, pwede bang sumama ka sa akin at maging asawa ko? Kumunot ang noo ng matandang pulube dahil sa sinabing niya. Bumuntong hininga si Rosenda. Sigurado siyang hindi siya nito naunawaan. Ako si Rosenda. Hindi ako masamang tao. Ikaw, anong pangalan mo? Medyo nag-alinlangan pa ang pulube na sabihin ang pangalan nito. Maya-maya pa ay hinila nito ang braso mula sa kanya at agad na lumayo. Lumayo ka sa akin. Anong balak mong gawin, ha? Takot na takot nitong tanong habang tinitingnan siya ng masama. Napasabunot sa buhok niya si Rosenda. Ngumiti siya sa matanda at nilapitan niya itong muli. Dumukot siya ng pera mula sa kanyang pouch bag na dala at binigyan niya ito ng 5,000. Eto lang muna ang may bibigay kong pera sa'yo dahil yan lang ang cash ko ngayon. Ngayong nabayaran na kita, tutulungan mo ba ako? Wala akong gagawing masama sa'yo, pangako. Tinaas pa ni Rosenda ang kanyang kanang kamay. Mukhang naniwala naman sa kanya ang matandang pulube at unti-unti na rin itong tumango. Daven, iyan ang pangalan ko, Iha. Yan ang pangalan ko, Iha. Anong may tutulong ko sa'yo? Napangiti si Rosenda nang marinig ang sagot sa kanya ng matanda. Ang ganda ng pangalan mo, Manong Daven. Mukhang pangmayaman. Ang hinihingi ko lang sa iyong tulong ay ang pakasalan mo ko. Pero pansamantala lamang yun. Wala kang aalalahanin. Sasagot kita sa lahat. Kapag ginawa mo yun, bibigyan kita ng bahay at pera na maaari mong maging negosyo. Ano, payag ka ba, Manong? Hindi ka nalugi roon. Nag-isip saglit ang matandang si Daven at napatingin sa perang hawak nito. Umangat muli ito ng tingin at tinitigan siya ng mabuti. Sige, Rosenda. Payag ako. Tutulungan kita. Kung tutulungan mo rin ako. Okay, that's good. Thank you so much, Manong Daven. Ngayon ay tutungo na muna tayo sa salon at kailangan mo ng makeover. Sandali, kailangan pa ba yun? Oo naman. Kailangan na presentable ka kapag iharap kita sa altar mamaya. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa gastos. Tara? Tumango naman ang matanda sa kanya. Hinawakan niya ito sa kamay at hinila patungo sa kotse niya. Pinagbuksan pa ni Rosenda ang matanda ng pinto at inalalayan niya itong makapasok sa loob. Siya na rin ang nagkabit ng seatbelt nito. Kumunot ang noo ni Rosenda nang maamoy niya si Daven ay wala man lamang itong amoy. Natural ang amoy nito sa halip na mabaho dapat ito dahil sa kalsada nakatambay at walang ligo. Pero hindi na pinansin iyon ni Rosenda. Hindi naman iyon mahalaga para sa kanya. Pagdating sa salon ay pinapasok na niya si Daven. Pinagsabihan na rin niya ang mag-aayos dito dahil siya rin ay magpapaayos sa kanyang sarili. Habang inaayusan din siya sa kabilang silid ay tinawagan niya si Grace para humingi rito ng tulong. Grace, I need your help. Bungad niya agad dito nang masagot nito ang kanyang tawag. Go lang, girlie. Ba't ka na itulong sa'yo? Pwede mo bang sabihan mo si Tito Ren na maghanda para sa kasal ko ngayong araw? Civil wedding. At pwede bang ikaw ang witness ko? What? How am I going to sabi that kay Papa Ren? Baka magalit siya. Nakahanap na ba yun ng matandang madaling mamatay na papakasalan mo? Napangiti si Rosenda at sumandig sa upuan. Yes, girlie. I'm with him right now. Kahit na matanda na siya at pulube, he's still attractive and masculine. Tumili sa kabilang linya ang kaibigan niya. Hindi niya alam kung kinikilig ito o nagulat. Girlie, are you serious ba? Matandang pulube you wanted to marry? My gosh, masisira talaga reputasyon mo to your parents. Exactly. So better help me with this. Don't worry, I'll take the blame. Hindi kita idadamay sa oras na sabihin ko kina mommy at daddy na kasal na ako kay Manong Daven. So, Daven is his name, huh? Okay. Kausapin ko si Papa Ren. Buti na lang love kita, girlie, ha? If not, I wouldn't do this talaga. Napangiti lalo si Rosenda. Love you too, girlie. Pagkatapos magpaalam ni Rosenda kay Grace, ay mabilis niyang pinutol ang tawag. Mabuti na lamang at isang mayor ang ama ni Grace. Hindi na siya mahihirapan na magkaroon ng civil wedding.
This is it. My freedom is coming. I'll be the greatest painter in the whole world. Sa kabilang silid, hindi makapaniwala si Daven habang inaayusan siya ng staff. Lalo pang nagulat ang nag-aayos sa kanya nang makita ang kanyang tunay na anyo. Hindi pala siyang matandang pulube. Buti na lang at nasabihan niya itong ayusan siya para mag-disguise. Hindi rin niya sinasadyang marinig ang usapan ni Rosenda at nang kausap nito sa kabilang linya. Mabuti at kilala niya ang mayor ng kanilang bayan, ang ama ng kaibigan ni Rosenda na si Grace. Kung tama ang hinala niya, si Grace ang tinawagan ng babae. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan si Ren Montes. Uunahan niya si Rosenda. Hindi siya papayag sa peking kasal. Let's make it legal, baby Rosenda. Aniya at titig sa sariling refleksyon. Napangiti siya nang isuot na ang puting wig at make-up para magmukhang matanda. Maski siya ay hindi makilala ang sarili. Halos 1 oras ang inabot ng ayos ni Rosenda. Paglabas niya, nakita niyang naghihintay si Daven sa labas. Presentableng nakasuot ng puting tuxedo. Napahanga siya. Kahit matandang pulubi ito, malakas pa rin ang dating. Hindi na rin ako lugi. He's not bad after all. He is hot and sexy. Bulong niya sa isip. Titig na titig naman si Daven sa kanya. Halatang humanga. Nakasimpleng puting dress siya, may ribbon sa nakapusod na buhok. Kinawit niya ang kamay sa braso nito. You look dashing, Mr. Daven. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo kanina sa kalsada. You're the perfect candidate to be my husband. Salamat, Ma'am Rosenda. Ang ganda mo rin. Nauutal nitong sagot. Napahagik-gik siya. Masaya siya. Ilang sandali na lang at magiging malaya na siya. Sa loob ng kotse, hindi niya napigilang sabihin. Manong Daven, napakasaya ko ngayon. Salamat sa pagsang-ayon Sa kasal na to, masisira ang reputasyon ko sa mga magulang ko. Hindi na nila ako itutulak sa kasal na ayaw ko at magiging pintor na rin ako, gaya ng pangarap ko. Masaya ako para sa iyo, Ma'am Rosenda. Pero bakit ayaw mong makasal sa lalaking pinili nila? Baka mabait siya at mahal ka. Kumibit balikat si Rosenda. Hindi ko siya kilala at para sa akin, hindi ako dapat ikasal sa taong hindi ko mahal. Mahal mo po ba ako, Ma'am Rosenda? Biglang nabulunan siya. Ha? Hindi no. Bakit mo natanong yan? Kasi sabi mo, dapat mahal mo ang mapapangasawa mo. Hindi mo rin ako kilala. Anong pinagkaiba? Umirap si Rosenda. Basta, nasabi ko na sa'yo ang rason ko. Pumayag ka na, kaya wala nang atrasan. Ngumiti lang si Daven hanggang marating nila ang Municipal Hall. Tahimik ito hanggang sa mismong seremonya. Matapos ang kasal, nilapitan siya ni Grace habang si Daven ay nasa loob ng kotse. Girlie, you're right! That matanda is so hot and sexy. Swerte mo ha? Pero kawawa naman siya. Anong plano mo? You're going to kick him out? Umiling si Rosenda. Hindi pa. Kailangan ko muna siyang ipakilala kina mommy at daddy. Pagkatapos nun, patitirahin ko siya sa mansyon. Kapag pinalayas na ako, tsaka ako tatapusin ang lahat. Pero tutuparin ko ang pangako ko. Bibigyan ko siya ng bahay at pera. Wala rin naman siyang habol dahil hindi totoo ang kasal namin. Napanguso si Grace, sumulyap sa kotse. I feel bad for him, but if it helps him not to be a pulube, go ahead. Niyakap ni Rosenda ang kaibigan. Thanks a lot, girlie. Pakisabi kay Tito Ren, salamat din. Pagbalik sa kotse, nakita niyang malayo ang tingin ni Daven. Manong Daven, uuwi na tayo sa bahay namin. Huwag mong pansinin si mommy at daddy. Ako nang bahala sa'yo. Sige, basta, wag lang nila ako sasaktan. Hinawakan niya ang kamay nito. Napansin niyang malambot iyon. Parang hindi isang matanda. Huwag kang mag-alala, Manong Daven. Bigla nitong hinila ang kamay. Napalunok siya. Para siyang nakuryente. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumikhim siya tsaka pinaandar ang kotse. Pagdating sa kanilang mansyon ay biglang binundol ng kaba ang dibdib ni Rosenda. Pero agad na tinapangan niya ang sarili. Hinawakan niya sa kamay si Manong Daven bago sila pumasok
sa loob ng mansyon. Sakto namang pagdating nila sa loob ni Daven ay naroon ang kanyang Mommy Melchor at Daddy Andres. Napatigil ang pag-uusap ng mga ito nang makita siya at si Daven. Agad na sumalubong ang dalawang kilay ng kanyang mga magulang nang mapatingin ang mga ito sa magkahugpong na kamay nilang dalawa ni Daven. "Rosenda?" Nagtatakang tawag sa kanya ng Mommy Melchor niya. "Who is this?" Tanong naman ng kanyang Daddy Andres. Lumunok siya ng malalim. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Daven bago siya nagsalita. "Mom, Dad, this is Daven, my husband." Muntik nang matumba ang Daddy Andres sa kinatatayuan nito, kung hindi lang ito naalalayan agad ng kanyang Mommy Melchor. "Rosenda, what did you say? Asawa mo ang matandang yan?" Nauutal na tanong ng kanyang Mommy Melchor. Tumango siya habang nanatiling nakataas ang noo. "Yes, he is. Simula sa araw na to ay magsasama na kaming dalawa. Wala nang kasal na magaganap sa kung sino man ang lalaking pinagkasundo niyo sa akin. Kung hindi kayo naniniwala na kasal kaming dalawa ni Daven, tumungo kayo sa Municipal Hall." Tuluyang napaupo ang mga magulang niya sa couch. Hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. "What are you doing, Rosenda? Bakit ka napakasal sa halos kaedad na namin? Sisirain mo ba ang reputasyon natin? Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Naisip mo ba yun, anak?" Nasasaktan na sambit ng Daddy Andres niya. Gustong umiyak ni Rosenda. Ayaw niyang makita ang mga itong nasasaktan. Pero kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang panindigan ang plano na nasimulan na niya. "Pasensya na kayo, Mom at Dad. Pero mas gugustuhin kong matali sa isang matandang pulubi na tulad ni Daven kaysa hindi ko makuha ang kalayaan na gusto ko kung ipapakasal niyo ako sa isang lalaki na hindi ko kilala." "Hindi ka namin maunawaan, anak. Ano bang gusto mong mangyari? Pwede naman nating pag-usapan ang lahat. Hindi sa ganitong mauuwi ang lahat." Naiiyak na sambit ng Mommy Melchor niya. "Saan kami nagkulang, anak? Why are you doing this?" "I'm sorry, Mom at Dad. Kalimutan na ninyo akong dalawa. From now on, I have to make my decisions for myself. I have my dreams to do. I want freedom and to explore the world. I love you both." Pagkasabi niya sa mga salitang yon, ay hinila na niya palabas ng mansyon si Daven. Sumunod naman sa kanya ang lalaki. Nanatili lamang itong tahimik habang nakasunod sa kanyang likuran. Pagpasok sa kotse ay doon na binuhos ni Rosenda ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Nilingon niya si Daven na noon ay nakatitig sa kanya. Ngumiti siya sa matanda. "Salamat sa tulong mo. Pasensya ka na sa nasaksihan mo kanina." "Ayos lang, Rosenda. Hindi kita huhusgahan. Lahat naman ay may rason at tinadala kung bakit mo yan nagawa at nasabi mo sa mga magulang mo. Pero isipin mo rin ang sinabi nila. Mga magulang mo pa rin sila." "Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Pero hindi pa sa ngayon." "Saan na tayo ngayon pupunta?" Tanong ni Daven sa kanya. Ngumiti si Rosenda. "Sa villa ko. Doon na muna tayo pansamantala." Nagitla naman siya nang biglang lumapit sa kanya si Daven at pinahid nito ang luha sa kanyang pisngi. Sa sobrang lapit ng mukha nilang dalawa ay napatitig siya sa mga mata at labi ng lalaki. Nahigit ni Rosenda ang hininga nang maramdaman niya ang mainit at mabangong hininga ni Daven. "Magkunos dili ka, Rosenda. Huwag mong sabihin na attracted ka na ngayon sa mga matatanda." Suway niya sa isipan. "Kausapin mo ulit ang mga magulang mo kapag handa ka na. Ipaliwanag mo sa kanila ang nararamdaman mo. Wala namang mga magulang na gustong saktan ng anak nila eh. Nakikita ko na mahal ka nila. Iniisip lang nila ang kapakanan mo. Kaya nila nagawang ipagkasundo kang ikasal sa iba." Bumalik na si Daven sa pwesto nito pagkatapos nito iyong sabihin lahat. Napatawa naman si Rosenda pero naiiyak. Pero nagawa nila iyon dahil iniisip lang nila ang kumpanya. Rason niya. "Hindi ba ang kumpanya ninyo ang nag-ahon sa inyo sa hirap, ang tumulong sa inyo para maging maunlad? Siguro, ayaw lang nila mawala ang pinaghirapan din nila at para din sa'yo. Gaya ng sinabi ko kanina, kausapin mo ulit sila kapag handa ka na." May hinugot sa bulsa si Daven at inabot sa kanya. Napatingin naman si Rosenda sa inabot ni Daven, isang panyo na mukhang bago pa.
Bago yan. Kinuha ko kanina habang nagbibihis ako ng damit. Ani naman ni Daven. Kinuha ni Rosenda ang panyo tsaka pinunasan ng luhang na toyo sa kanyang pisngi. Salamat dito, Manong Daven. Ngumiti naman sa kanya ang matanda at tinapik siya nito sa balikat. Sa villa nga sila tumuloy ni Daven ng gabing yun. Sa guest room niya muna pinatuloy si Daven habang siya ay naisipan na uminom muna kahit na konti. Nakalahati na niya ang bote ng alak nang lumabas ng silid niya si Daven. Tumungo ang lalaki sa tabi niya at tinapik siya nito sa kanyang balikat. Tiningnan ni Rosenda si Daven. Pinakatitigan niya ang matandang pulube. Ngumisi siya. Alam mo, aakalain ko talaga na hindi ka matanda tsaka pulube. Iba kasi ang karisma mo. Tapos yung kamay mo ang lambot. Napansin ko rin na mukhang hindi ka rin nakayuko. Mukhang ang ganda pa ng tindig mo para sa isang matanda na tulad mo. Matanong ko nga, ilang taon ka na ba? Lumapit si Rosenda kay Daven para kilatisin pa ang lalaki. Kita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. Biglang natigilan si Rosenda at may kung anong kiliti siyang naramdaman sa kanyang katawan. Bahagya siyang lumayo kay Daven. Ngunit hindi sinasadya, bigla siyang nawala ng balanse at nahulog siya sa upuan. Agad naman siyang sinalo ni Daven. Kitang-kita ni Rosenda ang malaking muscles ng lalaki at ang paglabasan ng mga ugat nito sa braso. Lumunok na naman ng sunod-sunod si Rosenda. Mas lalong uminit ang temperatura sa bar counter ng villa niya. Natulak niya si Daven ng bahagya. Ininom niya ang natitirang alak sa baso. Nagbabakasakali na mapawi ang pamamalat ng kanyang lalamunan. Pero mukhang hindi iyon naging epektibo. Ayos ka lang ba, Rosenda? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Daven. Umiling si Rosenda. Hindi ako okay. Kailangan ko ng tubig. Aligaga namang kumuha ang lalaki ng tubig sa pitsyel at inabot sa kanya. Agad na ininom ni Rosenda ang tubig na inabot sa kanya ni Daven. Muli niyang tinitigan ang matanda. Hindi niya alam kung dala ba sa alak at nakikita niyang napaka-sexy ng lalaki. Unti-unting humakbang si Rosenda patungo kay Daven. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito at bahagyang tinaas. Pero agad siya nitong pinigilan. Anong ginagawa mo, Rosenda? Hindi ko alam. Gusto lang kitang mahawakan at mahalikan. Wala sa sarili niyang sambit. Buhay pa ang isip niya pero hindi alam ni Rosenda kung ano ang nangyayari sa katawan niya. Narinig niyang napamura ng mahina si Daven. Naglitid ang ugat nito sa leeg at biglang umigting ang panga. Gusto mo bang halikan kita? Napapaos nitong tanong sa kanya. Pumulupot ang kamay ng lalaki sa bewang niya tsaka siya nito hinila palapit. Nagdikit ang kanilang katawan ni Daven at iyon ang dahilan kung bakit mas lalong lumago ang apoy na kanina pa niya pilit binabalewala. Yes. Can you kiss me now? Napasinghap si Rosenda nang buhatin siya ni Daven patungo sa guest room. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto kung gaano kalakas ang matandang pulube. Pagkasara ng pinto ni Daven ay agad siyang sinandal doon. Sigurado ka ba? Oras na halikan kita, Rosenda. Wala nang bawian. Yes, I'm sure. Hindi na alam ni Rosenda kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta iisa lang ang alam niya. Gusto niyang mahalikan ang lalaki. Gusto niya itong mahawakan. Gusto niya rin itong maangkin. Dahil pakiramdam niya ay may koneksyon silang dalawa na hindi niya maunawaan. Halos mabaliw si Rosenda nang maramdaman ang malambot ngunit mainit na labi ni Daven na sumakop sa mga labi niya. Kung may salita lang na makapaglalarawan ng nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, ay baka nalaman na niya. Ngunit nakakabaliw ang mga labi ni Daven, lalo na nang magsimulang sipsipin ng lalaki ang kanyang ibabang labi. Napaungol si Rosenda. Itinaas ni Daven ang dalawa niyang kamay at piniid iyon sa ibabaw ng kanyang ulo, habang patuloy pa rin siya nitong hinahalikan. Napaungol pa siya ng malakas nang maramdaman niyang unti-unti na rin itong pinapasok ang isang kamay sa loob ng kanyang damit.
Narinig na lamang ni Rosenda ang pagkalas ng hook ng suot niyang bra. Bumaba ang mga labi ni Daven sa kanyang leeg na siyang mas napawala sa kanyang huwisyo. Gustong gusto niya ang sensasyon na nararamdaman. Kakaiba iyon, pero nakaka-addict. Binitiwan naman ni Daven ang dalawang kamay ni Rosenda, kaya malaya niya iyong nagamit para kalasin ang suot ng lalaki. Pinisil naman ni Daven ang kanyang hita at saka siya binuhat nito. Pinulupot naman niya ang dalawang binti sa bewang nito. Patuloy pa rin sila sa paghahalikan nang dalhin siya ni Daven sa kama. Noon na lamang napagtanto ni Rosenda na wala na siyang suot na damit. Hubot-hubad na siya sa harapan ng lalaki. Mabuti na lamang medyo madilim sa guest room, kaya hindi makita ng malinaw ng lalaki ang kabuuan niya. Sigurado ka bang itutuloy natin ito, Rosenda? Dapat ay ibigay mo ang bagay na to sa lalaking mahal mo. Paniniguro muli ni Daven sa kanya. Ngumiti si Rosenda. Lumapit siya kay Daven at hinaplos ang pisngi nito. Hindi niya alam, subalit ramdam niya na may bumangong kakaibang emosyon sa puso niya. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala at panatag ang loob niya sa lalaki. Sigurado ako, ituloy natin. Iyon ang naging hudyat niya kay Daven bago nito tuluyang kinalas ang suot na saplot. Nang tumambad sa harapan ni Rosenda ang kahubaran ng lalaki ay namangha siya. You're so sexy. Hindi nga ako nagkamali. Malakas pa rin ang physiques mo kahit na may edad ka na. Hindi ko akalain na may ganito palang katawan ng isang pulubi sa kalsada. Tumawa ng bahagya si Daven bago ito lumuhod sa harapan niya. Ako lang matandang pulubi na may ganitong pangangatawan, Rosenda. Kaya maswerte ka. Napalunok si Rosenda nang marinig ang sinabi ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya. Uminit pang lalo ang pisngi niya nang makita ang alaga nito. Nang napagawi sa gitna nito ang mga mata niya. Sandali, hindi ba dapat lanta na yan? Lupaypay na dapat? Walang energy kasi. Bakit nakatayo yan? At bakit ang laki? Nauutal niyang tanong. Napatingin naman si Daven sa pagkalalaki nito bago siya tinapunan uli ng tingin. Bakit? Ayaw mo na bang ituloy natin to? Umaatras ka na ba, Rosenda? Hindi, no. Nagulat lang ako kasi ang lakas tapos energetic pa. Pero baka hindi naman masigla pag ginawanan natin. Energetic pa to, Rosenda. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko. Napaungol na lamang si Rosenda nang muli siyang halikan ni Daven sa kanyang mga labi. Tuluyan na siyang nilamon ng kakaibang sensasyon. Ang bawat mga halik ni Daven ay nagbibigay sa kanya ng munting kiliti para siyang sinasamba ng lalaki sa tuwing pakatitigan siya nito. Napaungol ng malakas si Rosenda dahil sa tumitinding init sa kanyang katawan. Ginawaran naman siya ng halik ng lalaki sa kanyang leeg. Napapikit na lamang si Rosenda nang maramdaman niya ang alaga nitong kumikiskis sa bukana niya. Umarko ang kanyang bewang nang pumasok na yon ng konti sa loob niya. Napasinghap si Rosenda nang makaramdam ng sakit. I'm sorry, baby. I'm sorry. Mabilis lang yan. Mawawala rin. Pasensya ka na kung masyadong malaki ako para sa'yo. Hindi na napansin ni Rosenda ang pag-i-English ni Daven dahil sa sobrang sensasyon na nararamdaman. Pinaliguan siya ng halik ni Daven habang dahan-dahan naman itong pinapapasok ang alaga sa kanya. Napakagat sa ibabang labi si Rosenda. Hinawakan niya si Daven sa balikat habang iniinda ang sakit na nararamdaman. Bumaon ang mga kuko niya sa likuran nito. Sinakop ng mga labi ni Daven ang isa niyang dibdib habang ang isa nitong kamay ay pinipisil ang isa. Napaungol si Rosenda. Nabaling ang atensyon niya roon kaya hindi niya namalaya na tuluyan ang nakapasok sa kanya si Daven. Unti-unting lumabas-pasok ang lalaki hanggang sa inuungol na niya ang pangalan nito. Halos mabaliw si Rosenda sa ginagawa sa kanya ni Daven. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman niya. Sobra-sobrang pagnanasa na ayaw na niyang matigil pa iyon. Parang nawawala na siya sa tamang pag-iisip at tanging pangalan lamang ni Daven ang sinasambit niya. At sa gabing iyon, ilang beses siyang inangkin ni Daven at ilang beses siyang nagpaangkin dito.
Mga halinghing nila ang tanging naririnig sa buong silid at ang paglangit-ngit ng kama. Kinabukasan, ngiting-ngiti si Rosenda habang hinahaplos ang matigas na katawan ng isang lalaki. Nagsumiksik pa siya sa dibdib nito. Minulat niya ng marahan ang mga mata para tingnan si Daven na natutulog. Subalit agad na nangunot ang noon niya nang makitang isang gwapong lalaki ang bumungad sa kanya. Bahagya pang natanggal ang kulay puting wig nitong suot. Nanginginig ang kamay ni Rosenda nang hawakan niya ang wig at alisin iyon sa buhok ni Daven. Hindi ito isang matandang pulube, kundi isa itong lalaki na kaedad niya lang din. Nanlaki ang mga mata ni Rosenda nang mapagtanto kung sino ang lalaking yun. Bigla siyang tumalon pababa ng kama habang pinakatitigan ang lalaki. Daven? Daven Durham? Paanong… Napatakip sa bunganga niya si Rosenda dahil sa gulat. Si Daven Durham, ang lalaki na kaklase niya noon sa kolehiyo. Patay na patay ang lalaki sa kanya noon. Niligawan pa siya ni Daven. Subalit, binasted niya ito sa takot na baka ayaw ng mga magulang niya rito. Gustong-gusto niya rin noon si Daven, ngunit hindi iyon ang tamang panahon para sa kanila, kaya mas pinili niyang wag munang pumasok sa relasyon. Mabilis na pinulot ni Rosenda ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Mabilis niyang sinuot ang kanyang panty at bra. Kasalukuyan siyang nagsusuot ng kanyang dress nang marinig niya na nagsalita si Daven. So, you're leaving? Dahan-dahang lumingon siya rito. Napaupo siya sa sahig nang nakatayo na sa likuran niya ang lalaki. Hubot-hubad pa ito, kaya kitang-kita niya ang nakatayong alaga nito. Hoy! Bakit nakatayo yan? Magbihis ka nga! Acting like you didn't see this last night. Tumahimik ka! Magdamit ka! Kung hindi, puputulin ko yan! Tumawa ng malakas si Daven habang aliw na nakatitig sa kanya. Good morning, baby. I'm so happy right now. Bakit mo ako niloko? Bakit ka nagpanggap na isang matandang pulube, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw yan? Interesting. You still remember me. Akala ko ay nakalimutan mo na ako, Rosenda. Napaiwas siya ng tingin. Tuluyan niya itong tinalikuran at pinagpatuloy ang pagsuot ng dress. Oo naman, sino bang hindi makakalimot sa ginawa mo sa akin noon? I'm glad that… Magbihis ka na muna. Hihintayin kita sa living room. Doon tayo mag-usap. Nagmamadali na siyang lumabas ng guest room. Pagdating sa living room ay ilang beses na nagmura si Rosenda. Rinig na rinig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso habang hinihintay si Daven. Marami itong dapat na ipapaliwanag sa kanya. Pagdating ng lalaki sa living room ay agad niya itong sinuntok sa dibdib. Nagulat naman ito sa ginawa niya. What are those for? Takang tanong sa kanya ni Daven. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Sa panloloko mo yun sa akin. Pinasakay mo ako sa trip mo. Nagpanggap kang isang matandang pulube. Listen, baby. In the first place, ikaw ang bigla na lamang sumulpot sa harapan ko habang nagsasagawa kami ng social experiment para sa project namin. Sagot naman ni Daven. Bakit hindi ka kaagad nagpakilala sa akin, ha? Bakit mo ako niloko? Bakit ka nagpanggap pa rin na matanda sa harapan ko? Magpapakilala na sana ako sa'yo nun kung hindi ko lang narinig na kailangan mo ng tulong. But sorry for taking advantage of the situation because I took that opportunity also to get us married. Paliwanag pa ni Daven. Biglang nangunot palalo ang noo ni Rosenda nang marinig ang huling sinabi ng lalaki. Sandali, anong ibig mong sabihin na kinuha mong oportunidad ang sitwasyon para makasal tayo? Ano yun? Mrs. Rosenda Durham, to tell you the truth, ako ang lalaking pinagkasundo ng mga magulang mo na ikasal sa'yo. What? Are you serious? Tumango naman si Daven bilang sagot kay Rosenda. Hindi makapaniwala si Rosenda sa kanyang narinig. Nanghihina siyang napaupo sa couch. Whatever. Hindi naman totoo ang kasal nating dalawa, kaya makakalaya ka ng umalis. Pagkatapos ng lahat, Rosenda, ganyan mo na lang ba ako itapon, gaya noon? Bakit mo to ginagawa? Tulad ka rin ba ni na mommy at daddy na gustong kunin sa akin ng kalayaan na hinahangad ko? Why did you do this to me, Daven? Why did you take advantage of the situation? Lumapit sa kanya si Daven at hinawakan siya sa pisngi. Puno ng emosyon ang mata nito, malamlam at namumungay. Dahil mahal kita. Dahil gusto kitang maging asawa ko, Rosenda. Matagal kong hinintay ang pagkakataon na to
Para lang magkita tayong muli. I made it to the top to not get rejected again. I made this so far so that I can be with you and to be your husband. Sabihin mo sa akin, mali ba na minahal kita noon hanggang ngayon? Umiling si Rosenda. Nanghihina ang mga tuhod niya habang nakatitig kay Daven. Mahal na mahal niya rin ang lalaki simula noon. Bumalik ang binaon niyang damdamin para dito sa mga oras na yon na muli niya itong nasilayan. Muli na naman iyong nagising at nilamon ang buong puso niya at pagkatao. Hindi ko alam, Daven. Pero hindi mo dapat ako niloko. I'm sorry about it, baby. But I won't let you go anymore. Akin ka na ngayon. Asawa na kita. Kaya gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako pabalik. I will do everything to give you the freedom that you wanted. I will do everything to make you a famous painter in the whole world. Anything for you, baby. That's how I love you. Niyakap siya ni Daven ng mahigpit tsaka siya nito ginawaran ng halik sa kanyang Nagpaubaya naman si Rosenda at ninamnam ang pagmamahal nito para sa kanya. Lumipas ang mga araw. Nalaman ng mga magulang niya ang tungkol kay Daven at sa pagpapanggap nitong matandang pulube para sa social experiment. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa nangyari sa kanila ni Daven. Naayos din ang problema niya sa mga ito. Humingi siya ng kapatawaran sa mga magulang at humingi rin ang mga ito ng tawad sa kanya. Nalaman din ng kanyang kaibigan na si Grace ang tungkol sa kanila ni Daven. Gulat na gulat naman ang kaibigan niya. Walang araw na hindi sa kanya pinaparamdam ni Daven ang pagmamahal nito para sa kanya. Sa lahat ng bagay ay nakasuporta ito sa kanya. Nagsimula na rin siyang magpinta at nararamdaman ang kalayaan na hinahangad niya. Lahat ng iyon ay dahil kay Daven at ang nakatagong damdamin niya para dito ay tuluyan na ngang nagising. Wala naman siyang ibang minahal kundi si Daven lamang. Nakatago lang pala ang damdamin na yon at nagising lang nang muli silang magkita. Napahawak sa puso niya si Rosenda nang maramdaman ang bilis ng tibok noon. Pinapakalma niya ang sarili. Kasalukuyan siyang sakay ng elevator patungo sa opisina ni Daven. Dala niya ang isang lunchbox na hinanda niya para dito. Balak niya ring sabihin sa lalaki ang tunay na nararamdaman niya mula noon at hanggang sa mga oras na yon. Ngiting-ngiti si Rosenda nang lumabas siya ng elevator at tumungo sa opisina ni Daven. Pagdating niya sa hallway ay nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto kaya sumilip siya mula roon. Lumawak ang ngiti niya nang makita si Daven sa loob habang kausap ang isang lalaki. Akma na sana siyang papasok sa loob nang natigilan siya sa kanyang narinig. Yes, bro. I'm doing this because I also wanted Rosenda to feel the same way she hurt me before. Iiwan ko siya kapag nagustuhan na niya ako. Sa ganoong paraan, maranasan niya rin kung gaano kasakit ang pambabasid at pang-iiwan niya sa akin. Nabitawan ni Rosenda ang lunchbox na dala dahil sa labis na pagkadurog ng kanyang puso. Labis siyang nasaktan sa narinig mula kay Daven. Hindi na niya pinulot ang lunchbox at mabilis na siyang tumakbo patungo sa elevator. Yun talaga ang plano ko nung una. But I can't do that to her, bro. Mahal na mahal ko si Rosenda. Ayaw ko siyang saktan. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Siya lang ang babaeng minamahal ko talaga, bro. Kaya gagawin ko ang lahat para mahalin rin niya ako pabalik. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pagpapatuloy ni Daven sa pagsagot sa kaibigan na si Leon. Napangiti naman si Leon sa kanya. That's good to hear, bro. Ipagpatuloy mo lang ang mga ginagawa mo. For sure, Rosenda will love you back. Tumayo naman si Leon para magpaalam sa kanya. Hinatid naman niya ito patungo sa pinto nang matigilan silang dalawa dahil sa lunchbox na naroon sa doorway. Agad na napakunot ang noo ni Daven. Bro, kanino galing ang lunchbox na yan? I don't know. Wait, I'll ask my secretary. Sagot naman ni Daven. Mabilis na lumapit si Daven sa kanyang sekretarya at tinanong kung kanino iyon galing. Sinagot naman siya nito na galing iyon sa isang babae na nagpakilala bilang asawa niya. Humigpit ang hawak ni Daven sa lunchbox. Rosenda. Mabilis niyang tinakbo ang elevator tsaka sumakay siya roon. Tinawagan niya rin ang babae pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Pagkababa niya sa ground floor ay agad niyang hinanap si Rosenda hanggang sa natanaw niya ito papalabas ng sliding door.
Patungo ito sa parking lot. Rosenda, wait! Tawag niya pero hindi man lang ito lumingon sa kanya. Tuloy-tuloy ang lakad nito papalayo. Tinakbo na ni Daven ang distansya nilang dalawa ni Rosenda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang siyang may naapakan na madulas na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Daven nang bigla siyang nadapa sa sementadong sahig at nahawakan pa niya ang suot na palda ni Rosenda. Nahila niya yon pababa, dahilan kung bakit nagtitili ito. Bastos! Bastos! You maniac! Paulit-ulit na akusa ni Rosenda sa kanya habang sinisipa pa siya. Aray! Aray! Ako to, Rosenda! Sinubukan niyang tumayo pero nananakit ang paa niya kaya mas lalo niyang nababa ang palda ni Rosenda. Ang bastos mo talaga, Daven! Tila naiiyak ng sigaw ni Rosenda. Bigla namang nagpantig ang tenga ni Daven at agad siyang tumayo. Pero hindi pa niya binibitawan ang palda ni Rosenda. Sa lakas ng puwersa niya ay napunit niya iyon. Lalong umusok ang ilong ni Rosenda habang nakatingin sa kanya. Alam mo, hindi mo lang ako pinagmukhang tanga. Ginawa mo rin akong kahihiyan. Agad ang binitawan ni Daven ang palda ni Rosenda at siya na ang bumalik sa waistline nito sa bewang. Mabuti at naka-shorts ito kaya hindi nakitaan ng undergarments si Rosenda. Hinubad niya ang suot na coat at tinali iyon sa bewang ng babae. I'm sorry, okay? Hindi ko sinasadya na hubaran ka. Hindi ba? Pero sinadya mong saktan ang puso ko. Oo, tagumpay ka na. Mahal kita, Daven. Minahal kita noon hanggang ngayon. Akala ko wala na akong nararamdaman sa'yo paglipas ng panahon. Pero nang muli tayong nagkita, mahal pa rin pala kita. Ngayon na alam mo na, pwede mo na akong hiwalayan at iwan. Yun naman ang gusto mo, di ba? Ang ibalik sa akin ang sakit na pinaramdam ko sa'yo noon. Noon napagtanto ni Daven na narinig ni Rosenda ang pag-uusap nila ni Leon. Ngumiti siya at napahaplos sa kanyang buhok. Tinitigan niya sa mga mata si Rosenda. Is that what you heard a while ago? You didn't hear anything after that? Wala na. Bakit pa ako makikinig sa mga masasakit mong mga salita kung nasasaktan na ako, ha? Wala ka talagang puso, Daven. Sapat na sa akin ang narinig ko. Kaya pwede ba? Bigla niyang hinawakan sa pisngi si Rosenda at ginawaran ito ng isang malalim na halik sa mga labi. Tinulak siya ng babae pero hindi siya nagpatinag. Mas lalo niya itong hinalikan at niyapos sa bewang. Sinandal niya sa kotse ang babae at mas lalong ninanamnam ang mga labi nito. Marahan ang mga halik niya, puno ng pagnanasa at pagmamahal. Puno ng pananabik at respeto, puno ng saya at halina. Tumigil sa panlalaban si Rosenda at hinayaan siya nitong tangayin sila ng emosyon. Pero agad din namang tumigil si Daven. I'm sorry baby, okay? Pero ang narinig mo na yon ay hindi iyon ang dapat kong sabihin. Oo, inaamin ko. Yun talaga ang plano ko nung mag-propose ako sa mga magulang mo para sa isang arranged marriage. Gusto kong paibigin kita sa akin at kapag napaibig na kita, tsaka naman kita iiwan para maramdaman mo ang sakit ng ginawa mo noon sa akin. But when I saw you, I forgot everything. When I kissed you, my heart skipped a beat and fell in love with you again, deeply. Kaya hindi ko na tinuloy ang plano ko na yun. Gusto ko na makasama ka na habang buhay. Kaya gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako. Tinulak siya bahagya ni Rosenda. Umiling ito. Kitang-kita ni Daven ang pag-aalinlangan nito habang nakatitig sa kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo, Daven. Baka pakulong mo rin ito para matuloy ang plano mo. Hindi mo na ako maloloko pa. Hindi ka talaga naniniwala sa akin? Hindi, mukha mo palang hindi nakapanipaniwala. Anong ibig mong iparating? Anong problema sa mukha ko? Pangit ka! Ngumisi si Daven. Talaga? Na-attract nga sa akin kahit nag-disguise ako bilang isang matanda eh. Hindi no? Sino naman ang may sabi niyan sa'yo, ha? Kapal talaga ng mukha mo. Assuming. Just admit it, baby. You said to me earlier that you love me too, since then until now. Maniwala ka na sa akin para matapos ng lahat. Huwag ka nang mag-inarte. Hindi ako nag-iinarte. Takot lang ako sa gagawin mo. Huwag mo na akong kulitin pa. Rosenda? May pagbabanta ng sambit ni Daven sa babae. Hindi nakinig sa kanya si Rosenda. Tinalikuran siya nito kaya agad din niya itong sinundan at hinawakan sa braso. Mabilis namang binawi ni Rosenda ang braso mula sa kanya. Huwag mo akong susundan.
Kung hindi, sisigaw ako. Go on. Kapag ginawa mo yan, itatakas talaga kita. Inis na nagpatuloy si Rosenda sa paglalakad. Sinundan niya muli ang babae at bigla niyang pinulupot ang 2 braso sa bewang nito at binuhat si Rosenda. Tulong! Tulong, kidnapper! Please help! Kinagat na lamang bigla ni Rosenda ang tenga ni Daven, dahilan para mapasigaw siya ng malakas. Aray! Binitiwan niya ang babae at galit na galit tong hinarap siya. Sige, gawin mo yon. Hindi ko lang kakagatin ng tenga mo. Ano ka ba? Pusa, bigla ka na lang nangangagat dyan. Baka hindi lang kagat ang abutin ko sa'yo at kalmutin mo pa ako. Talaga, kapag inulit mo pa yon. Okay, let's end this. Ha? Takang tanong sa kanya ni Rosenda. Tinatapos mo na ang relasyon nating dalawa? Wala naman tayong relasyon, di ba? For sure, peke rin ang kasal nating dalawa sa munisipyo. Biglang nanghina si Rosenda nang marinig niya ang sagot sa kanya ni Daven. Hindi siya makapaniwala na tinatapos na nga ng lalaki ang lahat sa kanila. Di tapusin mo. Bahala ka na. Sandali, hindi pa ako tapos, Rosenda. Ano pa bang gusto mo? Mahal mo ba ako? Bingi ka ba? Sinabi ko na kanina. Kung mahal mo ako, will you marry me? Yes! No! Naguguluhang sagot ni Rosenda. Hindi na niya kayang i-analyze ang tanong ni Daven. Ano ulit ang tanong mo? Biglang lumuhod sa harapan niya si Daven at may hinugot itong isang kahon ng singsing sa bulsa. Napansin pa ni Rosenda na nanginginig ang kamay nito habang sunod-sunod ang paglunok ng lalaki. Rosenda, mahal na mahal talaga kita. I love you since the day that we became close in college until now. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya, will you be my forever? Will you marry me? Tinaasan niya ng kilay si Daven at nanatiling poker face. Pero kanina pa nagsusumigaw ang puso niya sa sobrang tuwa. Parang gusto niyang yakapin ng mahigpit si Daven. Ngunit pinigilan niya muna ang sarili. Bakit naman kita papakasalan? Because you love me too, and you want me to be your husband. Malakas na sambit ni Daven. No baby, you're wrong. I don't want to marry. Yes, you will marry me. Naiiyak na sagot sa kanya ni Daven. Nanginginig ang kamay nitong kinuha ang singsing sa kahon. Nang mahawakan nito ang singsing, ay biglang nabitawan iyon ni Daven. Gumulong ang singsing sa sahig at agad naman itong hinabol ng lalaki. What's happening to you, Daven Durham? I'm nervous, okay? Katwiran nito. Sinundan muli ni Daven ang singsing na patuloy pa rin sa paggulong. Ilang beses nang tinangkang kunin iyon ni Daven pero hindi pa rin nito iyon mahabol-habol. Hey, come back here! Papahuli ka na sa akin! Stop rolling! Napatawa na ng malakas si Rosenda. Nagkandapa-dapa ang lalaki sa pagkuha ng singsing. Subalit mukhang ayaw magpahuli ng singsing dito. Hanggang sa huminto iyon sa ilalim ng isang kotse. Tumayo si Daven at napasabunot sa buhok. Really? You're laughing? Why not? You're so cute there and funny. Pinagpatuloy muli ni Rosenda ang pagtawa. Wait there, baby. Kapag makuha ko ang singsing, papakasalan mo ako. Hey, wala akong sinabi. Dare me, baby. Nakangising sambit ni Daven. Dumapa ito sa semento, tsaka inabot ang singsing mula sa ilalim ng kotse. Nakasilip na rin si Rosenda kung maabot ba iyon ni Daven o hindi. Nang maabot nito ang singsing, ay nauntog pa ang ulo nito sa kotse. Nang makalabas si Daven, ay tuluyang tumayo at ngiting-ngiti itong pinakita sa kanya ang singsing. See? I got it. Now, you will marry me. Tiningnan ni Rosenda si Daven. May kaunting dumi na napunta sa mukha nito at maging sa damit. Pinilit na itago ni Rosenda ang tawa para hindi mahalata ng lalaki. Sa ayos na yon at itsura ni Daven ay masasabi niyang isa itong pulube. Wala akong sinasabi na papakasalan kita. So no. Ganun ah. Di ako papayag. Napatili na lamang si Rosenda na mabilis siyang buhati ni Daven patungo sa kotse nitong nakaparada. Kinagat niya ito sa tenga at leeg pero tiniis iyon ni Daven. Pinasok siya nito sa kotse at agad na tinali ang kanyang kamay gamit ang kurbata nito. Anong ginagawa mo ha? Dadalhin kita sa simbahan at papakasalan. Ayaw mong maniwala sa akin eh. Ngayon, papatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal.
You don't have time to escape from me, Rosenda. What? Are you crazy, Daven? Yes, crazy in love with you. Kinuha ni Daven ang kamay niya at sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Hindi na napigilan ni Rosenda ang mapatawa ng malakas. Ibang klase ka rin, Daven, no? Sapilitan na pala ngayon ang kasal? Of course. Ayaw kitang mapunta sa iba, no? I love you. Madamdamin niyang saad na ikinalingon at ikinatulala nito. Namumula ang tenga ni Daven at ang leeg nito. Titig na titig ito sa kanya habang hindi makapaniwala. God, Rosenda, you make me even more crazy. I love you so much, baby. Lumapit sa kanya si Daven at ginawaran siya nito ng isang malalim at puno ng pagmamahal na halik. Halos nawala sa wisyo niya si Rosenda at nadala na rin sa kanyang damdamin. Kung hindi lang lumayo sa kanya si Daven, ay baka nauwi na sa hindi inaasahan. Later, baby. Let's get married first. Nanunukso na bulong ni Daven kay Rosenda. Titig na titig si Rosenda kay Daven. Mahal na mahal niya ang lalaki. Hindi na siya makapaghintay pa na makasama ito habang buhay. Napailing na lamang si Rosenda dahil naalala niya kung paano siya pinaglaruan ng tadhana. Sa dinami-raming tao na pwede niyang pagkamala na isang matandang pulube, ay si Daven pa na nagsusocial experiment lang naman. A destiny indeed. Pagdating sa simbahan ay naroon na si Grace at ang ama nito na si Tito Ren at ang kanyang Mommy Melchor at Daddy Andres. Naroon na rin ang mga magulang ni Daven at naghihintay sa kanilang dalawa. Napailing si Rosenda dahil habang sa biyahe kanina ay tinawagan ni Daven ang mga ito. Naroon na rin ang pari na magkakasal sa kanila. Ikinasal na nga silang dalawa ni Daven kahit na biglaan ay masaya naman ang puso ni Rosenda. Tawang-tawa si Rosenda nang titigan niya ang litrato nila pagkatapos ng kasal. May dumi pa rin sa mukha ni Daven at halos madumi ang suot nitong tuxedo. Masama naman ang tingin na pinukol sa kanya ng lalaki. Niyakap siya nito mula sa likod at ginawaran siya ng isang masuyong halik sa pisngi. Di mo man lang sinabi sa akin na mukha pala akong katawa-tawa dyan, baby. Nagtatampo na saad ni Daven. Nilingon niya ang asawa at kinulong niya ang pisngi nito sa kanyang dalawang palad. Kahit na, gwapo ka pa rin at hot. You're really in love with me, huh? Oo naman. Ikaw nga eh. Madly crazy in love with me. Yeah, madly. Oo nga pala, baby. I have something to confess. Agad na nangunot ang noo ni Rosenda. Bigla siyang kinabahan. Ano yun? You remember when we got married in the municipal hall? Yes. Pero wag ka mag-alala, peki yon. Void. No, baby. Actually, it's legal. Tinawagan ko si Mr. Ren Montes nun na to make it legal. So, in total, we got married 2 times. Civil and church. What? Ang daya mo talaga ano? Tinitake advantage mong pagpapanggap mo bilang matandang pulube? Hindi mo talaga ako nahalata nun, no? Hindi, swear. Ang galing ng disguise nyo para sa social experiment. Pero may na-notice ako noon sa'yo. Pagdating sa boses, kilos at mga kamay mo. Pero binaliwala ko yun. Well, at least, hindi lang success na program ang nakuha ko sa kumpanya. Nakuha rin kita. Ngumisi si Rosenda at tinulak niya sa sofa ang asawa. Napasandal naman ito at takang tiningnan siya. Umupo siya sa kandungan ni Daven. Pinadaan ni Rosenda ang kanyang mga daliri sa Adam's apple ni Daven. Ang hard mo na, hobby ko. Kanina mo pa ba ako pinagnanasaan? Tukso niya pa sa lalaki. Umungol ito, tila nahihirapan. Don't play with me, baby. Kung hindi mo naman itutuloy. Stop torturing me. Napangiti si Rosenda nang marinig ang sinabi ni Daven. Ilang gabi na kasi niya itong tinatanggihan sa tuwing umiinit ang mga halik nilang dalawa. Binibitin niya ang asawa at inis na inis naman ito sa kanya. Minsan ay nagtampo na ito dahil sa ginagawa niya. Hindi nga pwede, hobby ko. Alam mo naman na buntis ako, hindi ba? Napanguso si Daven. Hinawakan ang kanyang bewang at pinisil iyon. You know how much I struggle every night, baby. Hindi ako makapaghintay ng 9 na buwan. Then let's be patient, baby. Manood na lang tayo ng movie para hindi mo na masyadong isipin. Ikaw masyado kang active na active. Sumandal si Daven sa kanyang dibdib, pero naglalakbay na ang dalawang kamay nito sa kanyang katawan.
Maya-maya ay nahubad na nito ang bra niyang suot. Of course, baby. Seeing you always makes me turn on. That's how sexy, attractive and beautiful you are. Ikaw, palagi mo na lang akong pinupuri. Kinikilig na sambit niya. Naramdaman na ni Rosenda ang paghawak ni Daven sa dalawang bundok niya. Napaungol siya nang simulang pisilin iyon ng lalaki. Hinubad nito ang suot niyang damit kaya tumambad kay Daven ang malulusog niyang dibdib. Kumapit si Rosenda sa leeg ni Daven nang simulan nitong ibaon ang mukha sa dibdib niya. Napaungol si Rosenda kasabay ng pag-angat sa kanya ni Daven. Pinahiga siya nito sa sofa. Malambot siyang tinitigan ni Daven sa mga mata. Puno iyon ng pag-iingat, pagmamahal at paghanga. Mahal na mahal kita, Rosenda. Kayo na magiging anak natin. Mahal na mahal din kita, Daven. Mahal na mahal ka namin. Mabilis siyang siniil ng halik ni Daven sa kanyang mga labi. Sa dala ng kanilang kapusukan ay bigla na lamang silang nahulog sa sahig. Kitang-kita ni Rosenda kung paano naputol ang apoy na nararamdaman ni Daven. Hubby, mukhang ayaw talaga tayong pagbigyan. Tukso niya pa sa asawa habang tawang-tawa. Namumula naman ang buong pisngi ni Daven habang nakatitig sa kanya at nakangiti. It's not funny, Rosenda. But it is, Mr. Daven Durham. Talaga? Napatili na lamang si Rosenda nang buhatin siya ni Daven at muling siniil ng halik. Tawang-tawa silang dalawa nang muli silang mauntog sa kanto sa sofa. Makalipas nga ang 9 na buwan ay isinilang ni Rosenda ang lalaking anak nilang dalawa ni Daven. Dahil sa pagdating ng bata ay mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan at pagsasama na dalawa. Masayang-masaya si Rosenda dahil sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ang first love pa niya ang nakatuluyan. Nakakatuwa man ang kanilang muling pagkikita dahil pinagkamalan niyang matandang pulubi si Daven, ngunit nauwi naman iyon sa masayang pagsasama. Natagpuan na rin ni Rosenda ang kalayaan na hinahangad niya at naging isa siyang tanyag na pintor. Isa lang ang pinapangako ni Rosenda sa sarili. Mamahalin niya si Daven at ang kanilang mga anak habang buhay. Wakas.